Parehong takot ang mga Guerrero, lalo na itong Dimagiba sa mga Montenegro. Kahit marami silang pakulong na isip para mapuruhan itong si Tanggol, ngunit sila din ang nasisira at napahamak ang kanilang pangalan, lalo pang bumago ang pangalan ni Tanggol. Samantala, nagdesisyon itong si Tanggol na sumuko na lang umano siya sa parak upang linisin umano ang pangalan ng mga Montenegro. Dagdag paliwanag ni Tanggol, kailangan umanong mawala ang masamang pagdududa ng mga tao sa kanilang pangalan para siya'y pagkatiwalaan. Sinabi ni Tanggol kay Ramon na uunahan na umano nila ang mga Guerrero dahil nararamdaman umano niya na ilalaglag umano sila sa madla para pigilan umano ang kanyang pagkapanalo. Samantala sa kabilang banda, sa kabila ng magandang plano ni Tanggol para sa kanilang lahat, linisin ang kanilang pangalan, pero lumihis pa rin ang ibang plano itong si Ramon para masiguro na tuluyan ng malumpo ang mga Guerrero, lalo na itong si Roberto. Pinakilos ni Ramon ang paalihim ang kanyang mga galamay at sinimulan ito sa anak ni Roberto. Nagsagawa ng raid ang hippie sa isang bar na kung saan nagkataon din na parehong nandun si Santino at anak ni Mayor. Hindi natulungan ni Santino na makatakas ang anak ni Mayor. Sa takot ng dalaga, agad niyang ipinagsigawan na isa umano siyang Guerrero. Sa ginawa ng anak ni Mayor, hindi na kailangan ni Ramon at Tanggol na ilaglag ang mga Guerrero. Muling nagkaharap itong si Rigor at Tanggol sa loob ng presinto at hindi nakapagpigil itong si Rigor. Walang katapusan ang pagbabanta ni Rigor dito kay Tanggol. Ngayong isinuko na umano ni Tanggol ang sarili nito ay sisiguraduhin umano niya na hindi na ito makakalabas ng tuluyan sa kulungan. Ngunit sa salitang binitawan ni Tanggol, biglang bumahag ang buntot ni Rigor. Sinabi ni Tanggol, sa oras na siya umano ang manalo bilang mayor, may kalalagyan umano itong si Rigor at David. Pinagdidiinan lagi ni Rigor na itong si Ramon umano ay totoong buhay pero wala siyang katibayan. Kahit sinabi naman ni Tanggol, kailangan umano mapatunayan ni Rigor kung buhay ang kanyang ama. Munod namang dumating itong si Roberto at kanyang ipinahiya itong si Tanggol sa harap ng ibang mga parak. Pero si Tanggol, may salitang binitawan siya dito kay Roberto. Anya ni Tanggol, sa oras na magkamali umano itong si Roberto, hindi umano siya magdadalawang isip na ilaglag din niya ito at may hawak umano silang katibayan. Papatunay umano na itong si Roberto ay tagapagprotekta sa mga iligal na gawain.